Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. So sabi po mga kababayan ni tawag dito, House Prosecutor Joel Chua. Time to uncover truth behind BP Duterte's 612.5 million confidential funds. Correct. Panahon na ipaliwanag mga kababayan sa tamang forum nitong si Sara Duterte sa pagpapatuloy day 11 ngayon ng impeachment trial laban sa kanya. Tama na yung palusot, tama na yung press con na ang nagtatanong lang yung mga kaibigan niyang vloggers, mga kababayan, at mga taga-media na inimbitahan niya na friendly sa kanya. Hindi po pwede yung ganon. Kailangan i-cross-examine itong si Sara Duterte at yung mga kasama niya sa kanyang opisina, sa Office of the Vice President at saka sa DepEd. Enough of propaganda at mga kung ano-anong palusot. Kasi po, mga kababayan, kung kulong yung ordinaryong guro, naalala ninyo yung guro, na sangkot po sa malversation ng pondo, 5,000 lang po yung involved. Pero hindi po po pwedeng lusot. Ang napakalaking amount ng pera, 612.5 million pesos in confidential funds. Kung ang isang pampublikong guro o principal na naharap sa 11 years na pagkakulong dahil po sa simpleng pag-alter po ng resibo, sa halagang 5,000 pesos, walang katanggap-tanggap na dahilan kung bakit si Sara Duterte ay papahintulutan natin na makalusot sa 612.5 million na questionable confidential funds, kung saan mga kababayan, yung 448 million pesos ang formal ng pinababalik ng COA dahil sa kawalan ng legal na resibo. At ito'y naganap, mga kababayan, sa pundo ng Office of the Vice President, yung confidential funds at saka sa DepEd. So ito yung mapait na katotohanan, mga kababayan. Yung 5,000 pesos na kinasangkutan ng isang guro na kulong, paano ang daang milyong confidential funds ni Sara? Di ba? So ang desisyon ng Sandigan Bayan laban sa isang dating principal, dito po sa amin ito naganap, sa Catanduanes, ay nagpapakita ng lantarang pangil ng batas kung ikukumpara po sa dambuhalang pundo na niliquidate ni Sara Duterte gamit lang ang mga walang kwentang resibo. Puro piki, mga kababayan, yung mga beneficiaries. So ang isang ordinaryong prinsipal sa probinsya na bilanggo at nasira ang karir niya ng habang buhay, mga kababayan, dahil lang sa 5,000 pesos na pondo ng simento na binago ang resibo. You see? Pero si Sara Duterte, formal nang inutusan ng COA na ibahagi at ibalik ang kabuang 444 million pesos 444 million pesos na kinuha mula sa kaban ng bayan nang walang sapat at legal na dokumento. So, ang tanong mga kababayan, bakit yung ang maliit na guro ay mabilis na kinulong ng batas, pero ang Vice Presidente na may halos kalating bilyong pisong questionabling nagasta ay nagmamatigas pa rin at hirap papanagutin. So, yun ang hindi natin maintindihan. Wala sa logic. Tama po. Sa ilalim, mga kababayan, ng Article 217 ng Revised Penal Code, yung malversation of public funds, ang sino mang opisyal na may hawak ng pondo ng bayan ay pananagutin kapag hindi niya ito may paliwanag ng maayos. Ang batas ay wala dapat pinipiling halaga. 5,000 man yan o 448 million pesos, notice of disallowance. Sa ilalim, mga kababayan, ng mga patakaran ng COA, kapag naglabas ng notice of disallowance or ND,
ang pananagutan ay personal at hindi institusyonal. Ibig sabihin, obligado si Sara at ang kanyang mga tauhan na hugutin sa sarili nilang bulsa ang pera para ibalik mga kababayan sa gobyerno. Ngayon, dito tayo sa records ng paglustay. Yung detalye po ng 448 million pesos na disallowance ng Commission on Audit. Hindi lang po ito simpleng chismis o isyong politikal, mga kababayan. Formal nang hinatulan ng COA na illegal daw at walang basihan itong dambuhalang bahagi ng ginastos na confidential funds ng Vice Presidente. So ang paghimay mga kababayan dito sa pundong ito, yung kabuuang 612.5 million confidential funds na hawak po ni Duterte sa Office of the Vice President. 500 million kasi sa OBP, sa DepEd po 112.5 million pesos. So ito ang formal na ibinasura na at pinababalik po ng Commission on Audit. So ang 2022 OBP disallowance, nagkakalaga po siya ng 73.28 million pesos. Sa bahagi mga kababayan ito ng 125 million na naubos sa loob lang unang mga reports, 11 days daw, noong December 2022. So ang pondo ay formal ng kinatigan ng COA proper na tuluyang ibinasura ang apila, mga kababayan ni Sara. So, sabi ni BP Sara, ginamit daw ito sa pagbili ng mga mesa, upuan, at computer na bawal sa confidential funds. So, kinonfirm lang niya. So, nasaan ang resibo nito? Di ba? Yun ang tanong. Ang 2023 OBP disallowance, panibagong 375 million pesos ito para sa unang 3 quarters ng 2023. Nadiscover naman po ng Commission on Audit na mahigit 62 million pesos ang ibinayad sa rewards nang walang kahit anong patunay ng operasyon. You see? At halos 119 million mga bilihin na acknowledgement receipts. Mga acknowledgement receipts lang, ERs, ang katibayan imbes na opisyal na resibo. Matindi po, mga kababayan, yung violations kaya dinisalaw. Isipin mo ang bilis ng kamay. Nang siyasatin mga kababayan ng COA na patunayang halos 448 milyong piso ang hindi may paliwanag kung saan napunta. Walang opisyal na resibo, walang patunay ng operasyon. At ang ginamit lang ay ang mga piraso ng papel na pinirmahan sa mga taong hindi naman mga personalities na hindi naman po mahanap ng batas. Puro mga chichirya, mga kababayan. So kung ang prinsipal ay nakulong sa isang altered receipt ng simento, paano natin mapapalampas ang isang leader na gumamit ng peking piraso ng papel para sa halagang 448 milyong peso na pondo ng bayan, mga kababayan? So ayon sa COA DBM Joint Circular number 2015-01, ang confidential funds ay maaari lamang gamitin sa mga lehitimong aktibidad ng intelligence at surveillance at dapat suportado ng sapat na legal at factual, mga kababayan, na dokumento. So ang paggamit ng simpleng acknowledgement receipts para sa daan-daang milyong piso ay lantarang paglabag sa Presidential Decree number 1445. Ito po yung Government Auditing Code. At nagpapakita ng matibay na basihan para sa krimeng plunder, itong Republic Act 7080. Dahil lumampas, mga kababayan, ito sa legal na threshold na 50 million pesos.
ng nakaw o nawawalang pondo. Ngayon, dito tayo sa subtle bribery at lantarang lagayan sa loob ng DepEd. Yung issue sa yung mga binibigay na 50,000 doon sa isang DepEd official para manahimik upang mapagtakpan ang kanyang mga irregularity sa pananalapi, lumabas sa mga pagdinig sa Kongreso na naging kalakaran sa ilalim po ng Vice Presidente ang pamimigay ng mga sobreng may lamang cash sa mga opisyal ng DepEd upang impluensyahan ang kanilang mga desisyon. Sa mga opisyal na pagdinig, mismong mga matataas na pinuno ng DepEd, mga kababayan, tulad po ni dating Yusek Gloria Mercado, dating BAC Chair Resty Osias, at saka yung accountant na si Runa Catalan, ang umamin sa ilalim ng sumpa na nakatanggap sila ng mga sobreng may lamang 25,000 pesos hanggang sa 50,000. Buwan-buwan na galing mismo sa opisina ni Sara Duterte. So ang mga sobreng ito ay binibigay sa tuwing may usapin sa mga bidding, sa kontrata at pagpapalabas ng pera. Ito ay isang malinaw na anyo ng panunuhol, mga kababayan, upang manahimik ang mga opisyal at sumunod sa kanyang mga irregular na utos. Ito ay lantarang paglabas sa Article 210 o direct bribery or Article 2111, indirect bribery ng Revised Penal Code, mga kababayan. Gayon din sa Section 3B at C ng Republic Act Number 3019, yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. So, ipinagbabawal ng batas sa mga pampublikong opisyal ang tumanggap o magbigay ng anumang regalo o pera o benepisyo na may kaugnayan sa kanilang opisyal na tungkulin. Ang paggasta, mga kababayan, ng pundo ng bayan para isuhol sa sarili niyang mga tauhan upang manahimik ay isang mabigat na pananagutang kriminal. Ngayon, dito tayo sa issue, mga kababayan, ng binoro na pangako sa laptop at yung 9 billion pesos na computerization scandal. Pinangako ni Sara ang modernisasyon ng edukasyon sa pamamagitan, mga kababayan, ng pagbibigay ng mga dekalidad na laptops at e-learning tools para sa mga guro at saka estudyante. Ngunit napako ito sa bilyon-bilyong pisong maanumalyang kontrata at mababang pagasta, mga kababayan. So noong DepEd secretary pa siya, marami siyang ipinangakong pagbabago kabilang ang mga pamamahagi nitong mga computers at smart TV. Pero ayon sa record, mga kababayan, ng DepEd at COA noong 2023, mahigit 2.18 billion lamang ang nagastos mula sa 36 billion na pondo para sa DepEd Computerization Program. Ibig sabihin, bilyon-bilyon na pondo para sa laptop ng mga guro ang natulog. Hindi nagamit at nawawala habang ang mga paaralan ay salat sa teknolohiya. So bukod dito, ang mga nakaraang pagbili ng laptop, sa ilalim, mga kababayan, ng makinaryang Duterte na patunayang overpriced o masyadong mahal, ngunit lumang modelo at mababa ang kalidad. Ito yung lumabas sa Good Government hearing sa Congress, mga kababayan. Nang pilitin ng kanyang mga tauhan na irig o lutuin ang bidding para sa mga bagong computers, doon na nagsimulang magsipag-alisan at magsalita ang mga matatapat na opisyal. Ang kabigoang magamit, mga kababayan, ng tama ang pondo at ang pagtatangkang pakialaman ang bidding process ay direktang paglabag sa Republic Act Number 9184 o itong Government Procurement Reform Act. Obligasyon ng gobyerno na dumaan sa competitive public bidding upang makuha
mga kababayan, ang pinakamurang presyo na may pinakang mataas na kalidad. Yan yung dapat. Ngayon, ang overpricing, mababang utilization ng budget at ang pagtangkang lutuin ang bidding ay pumasok sa krimen ng Section 3E at G ng Republic Act 3019 dahil nagdulot ito ng matinding kapinsalaan sa ating gobyerno at nagbigay ng hindi nararapat na pakinabang sa mga paboritong suppliers. Ngayon, dito tayo sa mga pangakong napako. Ang iniwang utang at sirang reputasyon sa mga guro. Pinangako ni Sara Duterte ang pag-angat ng kalidad ng buhay ng mga guro at ang pagtatayo ng libu-libong silid-aralan. Ngunit iniwan niya ang DepEd na mas baon mga kababayan sa problema. So tandaan natin ang mga pangako ni Sara. Tataasan daw ang sweldo ng mga guro, aalisin ang mga non-teaching loads, at aayusin ang mga classrooms. Pero noong umupo siya, ang inatupag niya ay ang paghingi ng confidential funds para daw sa national security sa loob ng mga eskwelahan. Iniwan niya ang DepEd na may kulang na mahigit sa 150,000 na classrooms. Ang mga guro ay nanatiling lubog sa utang. Walang aumento at napilitan pang maging biktima ng red tagging imbes na suportahan mga kababayan. So ang budget na nakalaan para sa Basic Education Report ay dapat nakatutok sa General Appropriations Act, line items para sa classroom, construction at teacher welfare. So ang pag-divert ng atensyon at pondo patungo sa mga aktibidad na walang kinalaman sa curriculum, gaya ng surveillance at intelligence operation, na trabaho naman po siya ng PNP at ng Armed Forces, ay isang uri ng misapplication of public funds o technical malversation kung mapapatunayan na gamit ito sa labas ng mandato ng DepEd. Tama po? So kung ang batas ay may pangil para ikulong ng 11 years ang isang ordinaryong prinsipal sa Catanduanes dito sa amin po, sa Bicol, dahil sa 5,000, dapat ay mas matalim ang tuka ng katarungan para papanagutin po si Sara Duterte. Walang katarungan kapag pinalagpas si Sara Duterte habang ang mga guro ay hindi nakakuha ng nararapat para po sa kanila. Tama po. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa ating anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream, pinapahid sa mga pulses in other affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients. At saka ito po, mainam po din ito sa magandang kalusugan. I am Amazing Choco Barley
yung mahilig sa mga choco. For your inquiries and orders, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet, nakabase siya po sa Amerika. Yan po yung kanyang live streaming. Every Sunday, live selling po. 7 o'clock in the evening, Philippine time.